Sa kalaliman ng gubat, may isang dragon at ang kanyang itlog na nakatira sa isang kuweba, at isang araw, nagpasya ang dragon na lumabas at manghuli ng pagkain para sa kanyang anak na kakainin kapag ito'y pumutok. Pero nakalimutan niyang ito ay mga ranked lobbies, at sa sandaling lumipad siya sa bukirin, tinamaan siya ng isang grupo ng mga tao na nanghuhuli sa lugar. Ito ay nag-iwan sa kanyang base at itlog na ganap na walang depensa. At hindi nagtagal, isang buntis na pusa na may kapangyarihan ang nakatagpo sa abandonadong base at nagpasya na angkinan ang teritoryo para sa kanyang sarili. Pagkatapos, nanganak siya ng kanyang mga anak doon mismo sa kuweba, ngunit habang inaalagaan niya ang kanyang mga anak, ang inabandonang itlog ay nahulog din sa parehong oras, at dahil ang unang nakita nito ay ang pusa, inisip nitong siya na ang kanyang ina. Alam ng pusa na obviously na hindi pwedeng maging isa sa kanyang mga anak ang pangit na sanggol na ito, pero naawa siya rito, at naisip niyang magiging kawili-wili na subukan ang mag-alaga ng anak mula sa ibang uri, kaya't nagpasya siyang alagaan ang baby dragon at sinabi sa kanyang mga kuting na, mula ngayon, mayroon silang bagong nakababatang kapatid. Pagkatapos, nagpasya ang inang pusa na isama ang kanyang mga anak habang siya ay nangingisda, upang matutunan nila kung paano ito ginagawa at habang naglalakad-lakad sa damuhan. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga di malamang daga na nasa kalagitnaan ng pagkain ng ilang mga berry, kaya't naghanda ang inang pusa at tumalon sa mga daga, tinamaan ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pagkatapos ng aralin sa pangangaso, nagpasya rin siyang turuan ang kanyang mga kuting kung paano gamitin ang kanilang lightning magic gamit ang kanilang mga buntot, at mabilis na naunawaan ng mga kuting ang aralin. Pero nang sinubukan ng dragon na gawin ang parehong bagay gamit ang kanyang sariling buntot, walang nangyari. Mukhang labis na nalungkot siya dahil hindi siya makagamit ng mahika, kaya't nagpasya ang inang pusa at ang iba pa na magtulungan upang malaman kung anong uri ng mahika ang magagamit ng dragon. Matapos ang ilang pagsubok at pagkakamali, natuklasan nila na nagagawa ng dragon na lumipad gamit ang kanyang mga pakpak, at kaya rin niyang magbuga ng apoy mula sa kanyang bibig, bagaman kailangan pa niyang mag-practice ng kaunti bago niya ito makuha ng maayos. Noong mga sandaling iyon, nakaramdam ang pusa ng paparating na panganib, kaya't sinabi niya sa lahat ng kanyang mga anak na manahimik at magtago sa mga palumpong. Sandali lang, may isang grupo ng mga tao na dumaan, at sa kabutihang palad, hindi nila sila napansin, pero medyo naguguluhan ang mga bata kung bakit takot na takot ang kanilang ina sa mga taong iyon, dahil hindi pa sila nakakakita ng mga hayop na katulad nila noon. Ipinaliwanag ng kanilang ina sa kanila na ang mga iyon ay mga tao, at isa sila sa mga pinaka-nakakatakot na uri dahil ang ilan ay napakabait, habang ang iba naman ay umabot sa bagong antas ng kalupitan sa bawat araw na lumilipas, at walang paraan upang malaman kung paano sila tutugon kung makita sila dahil ang mga sis ng pusa tulad nila ay itinuturing na mahalagang yaman ng mga tao. Lahat ng mga bata ay napagtanto na talagang mapanganib ang mga tao, kaya sinimulan nilang subukang tandaan ang amoy ng mga tao upang maiwasan sila sa lahat ng pagkakataon sa hinaharap, at nang makita ng inang pusa kung gaano kaseryoso ang kanyang mga anak, tiyak na kaya nilang alagaan ang kanilang sarili kapag dumating na ang araw na kailangan nilang lumabas mag-isa at tuklasin ang mundo. Lahat ay maayos para sa pamilya ng pusa, ngunit ilang araw ang lumipas, habang sila ay nasa pangangaso, biglang lumitaw ang isang bilog ng mahika sa ilalim ng mga paa ng ina. Lahat ng mga bata ay naguguluhan at nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari sa gitna ng kanilang pag-aalala dahil nagsisimula na siyang maglaho. Ngunit napagtanto ng ina na wala nang makakapigil dito dahil ito ay isang summoning circle mula sa isa sa mga tao. Tuwing may sumusubok na mag-summon ng paborito para sa kanilang sarili, ang spell ay kumukuha ng isang random na hayop mula sa kalikasan, at kabento lang na ang ina pusa ang napili sa pagkakataong ito, kaya bago siya na-teleport, binigyan niya ang kanyang mga anak ng isang huling aral. Naituro na niya sa kanila ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa pangangaso, kaya kung sakaling mapahamak sila, gusto niyang magtulungan sila at magtulungan sa tuwing kinakailangan upang makaligtas. Pagkatapos noon, na-teleport ang ina, at naiwan ang mga bata na mag-isa upang alagaan ang kanilang sarili. Habang lumilipas ang panahon, ang mga matatandang pusa ay umalis na sa pugad, na nag-iwan sa dragon bilang tanging nakatira pa rin sa yungib na iyon. Nasanay na siya sa mga paraan ng kaligtasan, pero dahil wala na ang kanyang mga kapatid, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan dahil wala nang kasama para magpalipas ng oras.
Maraming oras ang lumipas ng ganito, nag-iisa siya sa kuweba hanggang isang araw, bumalik ang kanyang nakatatandang kapatid na babae dahil siya ay buntis at naghahanap ng ligtas na lugar para palakihin ang kanyang mga anak. Masayang gumanap ang dragon bilang masayang tiyuhin sa kanyang mga pamangkin, tinuturuan sila ng lahat ng itinuro ng kanyang ina sa kanya, kabilang ang mga patakaran sa pangangaso at ang katotohanang hindi sila dapat lumapit sa mga tao. Bago niya namamalayan, lumaki na rin ang mga kuting na iyon at umalis sa pugad upang magbuo ng kanilang sariling pamilya. Isang masayang sandali para sa kanya ang makita ang mga bata na lumaki at matutong alagaan ang kanilang sarili, pero magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nalungkot na maiwan na naman mag-isa. Dahil ang habang buhay ng isang dragon ay mas mahaba kaysa sa pusa, napagtanto ng dragon na malamang ay mahihigitan niya ang lahat ng kanyang mga kapatid sa buhay, at ang pag-iisip na iyon ay medyo nagpasimuno sa kanya ng kalungkutan, ngunit bago niya namamalayan, may isa pang pas ang hindi pa niya nakita ang dumating, at habang papalapit ito, napansin ng dragon na amoy nito ay katulad ng isa sa kanyang mga kapatid. Nagpakilala ang pusa at sinabi sa dragon na siya ay kasalukuyang buntis, at umaasa siyang papayagan siya nitong mangganganak sa kanyang yungib dahil sinabi ng kanyang ama na ang kapatid ng dragon ay isang pusa na may mga pakpak, at kung siya ay naghahanap ng ligtas na lugar, maaari siyang pumunta dito, at ang pagdinig na mataas ang pagtingin ng kanyang kapatid sa kanya ay nagdulot ng luha ng kaligayahan sa mga mata ng dragon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumaki ang dragon sa laki at kapangyarihan, nakakuha ng akses sa advanced na mahika, at ngayon ay kayanan niyang makipag-usap sa mga espiritu na likas na naruroon sa gubat. Isang araw, habang kausap ang isa sa mga espiritu, nabanggit ng dragon na siya ay isang pusa na may mga pakpak, at walang ideya ang espiritu kung ano ang sinasabi niya. Kaya ipinaliwanag nito sa kanya na hindi siya pusa at iyon ay labis na ikinagulat ng dragon dahil hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang ina na ipaliwanag iyon sa kanya bago siya tawagin. Bumalik siya sa kanyang yungib upang ipaalam sa kanyang mga pamangkin na hindi siya pusa tulad ng akala niya, ngunit wala silang pakialam dito dahil nahulaan na nila iyon dahil ang dragon ay mga 20 beses na ang laki nila. Tinanong nila siya kung pwede bang ipagpatuloy na lang ang pagtuturo sa kanila ng mahika dahil sobrang saya nila rito, at sinabi ng dragon na masaya siyang gawin iyon. Mabuti ang lahat sa loob ng ilang panahon pagkatapos noon, ngunit isang araw, habang lumilipad pa uwi ang dragon, bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga tao na may maraming bangkay ng pusa na nakasalansan sa tabi nila, at nang malaman niyang ilan sa mga pasang iyon ay mga miyembro ng kanyang pamilya, nagalit siya at sinugod ang mga tao, sinunog sila sa alikabok sa isang iglap gamit ang kanyang mga apoy. Hindi niya naintindihan kung bakit papatayin ng mga tao ang napakaraming pusa ng sabay-sabay kung pagkain lang naman ang kanilang hinahanap, ngunit ipinaalam sa kanya ng mga espiritu na hindi kailanman balak kainin ng mga tao ang mga pasang ito. Pinapatay lang nila ang mga ito para maalisan ng balat at maibenta ang kanilang balahibo. Ang dragon ay nagalit nang malaman niya ito dahil kung ang mga tao ay nanghuhuli para sa pagkain, maaari niyang patawarin ito bilang bahagi lamang ng siklo ng buhay dahil lahat ng mga nilalang ay kailangang kumain sa isang paraan. Ngunit ang pagpatay sa mga pusa para lamang sa moda ay ganap na hindi katanggap-tanggap, kaya agad siyang lumipad patungo sa bayan kung saan nagmula ang mga mangangaso at tumayo sa itaas ng kanilang gate. Inihayag na siya ang tagapangalaga ng lahat ng mahika ng mga pusa na naninirahan sa gubat at ang mga mangangaso na lumabas ng umagang iyon upang manghuli ng mga pusa ay lahat sinunog niya. Binalaan din niya na kung may sino man sa kanila ang muling pumasok sa gubat upang pumatay ng mga pusa, babawasan niya ang buong lungsod sa abo. Ang mga tao ay labis na natatakot, at ang mga lokal na kabalyero ay itinaas ang kanilang mga pang-awat na panggagahasa upang maglunsad ng mga pagsabog sa dragon sa isang pagtatangkang pabagsakin siya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, wala ni isa sa kanilang mga atake ang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas sa dragon, at sa katunayan, ang tanging nagawa nila ay lalo pang inis ang dragon, kaya bilang ganti, sinunog ng dragon ang isang bahagi ng lungsod, kasama ang lahat ng mga sundalong nagtaas ng kanilang mga armas laban sa kanya. Orihinal na balak niyang iwanan ang lungsod pagkatapos silang batiin, ngunit ang katotohanan na inatake siya nila kanina ay nagbigay sa kanya ng ideya na tuluyang lipulin silang lahat. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang mga kalye ng lungsod, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak sa gitna ng mga apoy, at sa totoo lang,
wala siyang pakialam sa kanya dahil sa kanyang isip, lahat ng tao ay walang kwenta, pero nang makita niya ang pusa ng batang babae na lumabas mula sa likuran niya, nakita niya ang pusa na sinusubukang protektahan ang batang babae, na nagpapaalala sa kanya ng sinabi ng kanyang ina noon. Maaaring may mga malupit na tao, pero mayroon ding mga mababait, at napagtanto ng dragon na hindi makatarungan na wasakin ang lahat ng mababait na tao dahil sa mga aksyon ng mga malupit na tao. Lumipad siya sa hangin at sinabi sa mga tao na binibigyan niya sila ng isang huling babala. Sinabi niya sa kanila na ayaw niyang makitang may mga tao na pumapatay ng mga pusa sa gubat maliban na lamang kung ito ay para sa pagkain o sa sariling depensa. Anumang bagay maliban doon ay magdudulot ng kanyang galit, at matapos silang bigyan ng babalang iyon, siya ay bumalik sa kagubatan. Maraming taon ang lumipas nang walang insidente pagkatapos noon, at ang mga tao ay nag-adjust sa mga bagong patakaran upang maiwasan ang gulo sa dragon. Isang gabi sa partikular, matapos matulog ang prinsipe ng kaharian ng tao, lumabas siya ng kanyang silid sa gitna ng gabi dahil gusto niyang mag-practice ng kanyang mahika habang wala ng ibang tao. Ang prinsipe ay ipinanganak na may mahina talagang mahika, kaya kung gusto niyang magmana ng trono at matugunan ang mga inaasahan ng kanyang ama, kailangan niyang magtrabaho ng mabuti upang patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang subukan niyang mag-cast ng fire spell para sunugin ang isang dahon, wala talagang nangyari dahil talagang hindi siya magaling sa mahika. Patuloy siyang sumusubok ng paulit-ulit, at sa wakas, may isang pusa na napadpad sa tabi niya, at ang pagtingin dito ay nakapagpasaya sa prinsipe ng kaunti. Kaya nagpasya siyang subukan muli, at sa pagkakataong ito, talagang nagawa niyang sunugin ang dahon. Talagang nasasabik siya sa kanyang progreso at pinasalamatan ang pusa sa pag-cheer sa kanya, ngunit napagtanto niya na isa ito sa mga pusa mula sa gubat, at sa kanyang mga aralin, binalaan siya na kung sakaling may isang mahiwagang pusa na mapadpad sa lungsod, walang sino man mula sa lungsod ang pinapayagang saktan o patayin ito dahil kung gagawin nila iyon, babalik ang imperial na dragon at susunugan ang buong lungsod. Ang pag-alala na iyon ay nagpagiging mas maingat sa prinsipe. Kaya tinanong niya ang pusa kung galing ba ito sa gubat, at nang kinumpirma ng pusa ito, tinanong niya kung gusto nitong siya ang maghatid pabalik, pero sinabi ng pusa na alam na nito kung paano bumalik mag-isa, at humarap ito upang umalis, kaya inisip ng prinsipe na ayos lang iyon. Gayunpaman, kinabukasan, bumalik ang pusa sa palasyo upang makilala ang prinsipe at tulungan siyang mag-practice, at dahil napakapalakaibigan ng pusa, agad silang naging magkaibigan at nagkikita tuwing gabi upang mag-ensayo at mag-usap. Hindi nagtagal at nalaman ito ng hari, at sa simula, labis siyang nag-aalala dahil natatakot siyang magkamali ng pagkaintindi ang dragon at isipin na pinipilit nila ang pusa na manatili dito at sunugin ang lungsod, pero noong unang lumitaw ang dragon, makatuwiran na bigyan sila ng dalawang babala, kaya sigurado ang hari na magiging maayos ang lahat basta maipaliwanag nila ng maayos ang mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, lumipad ang dragon papasok sa lungsod, at nagdulot ito ng malaking takot sa bayan dahil inisip ng mga tao na baka nandito ito para sunugin sila, pero ang dragon ay naghahanap lamang ng isa sa kanyang mga kuting na hindi pa bumabalik sa gubat sa loob ng ilang araw. Maya-maya, lumabas ang pusa, at tinanong ng dragon kung bakit hindi pa ito umuwi sa loob ng mahabang panahon, kaya ipinaliwanag ng pusa na nakipagkaibigan ito sa isang bata na nakatira dito, at gusto nitong manatili at turuan ang bata ng mahika dahil hindi ito magaling dito. Pinapaalala ng dragon sa pusa na binalaan siya nito na delikado ang mga tao at dapat umiwas sa kanila, pero sumagot ang pusa na hindi delikado ang kanyang kaibigan, at kapag dumating na ang prinsipe, makikita ng dragon na wala namang delikadong ugali ang bata, kaya sinabi niyang okay lang na manatili ang pusa para turuan ito. Gayunpaman, dahil ang bata ay prinsipe ng kaharian na ito, nararapat lamang na humingi siya ng pahintulot mula sa hari bago payagang manatili ng permanente ang isa sa kanyang mga pusa sa kaharian, kaya't ginamit ng dragon ang magic ng pagbabago upang gawing mas maliit na anyo ng pusa ang kanyang sarili, upang hindi magdulot ng labis na gulo at nagsimulang maglakad patungo sa kastilyo. Pagpasok niya sa pangunahing bulwagan, binati siya ng hari bilang isang pinarangalan na bisita, at malinaw na wala siyang pagtutol sa isa sa mga pusa ng dragon na manatili sa kaharian, ngunit tinanong niya kung okay lang talaga sa dragon nito dahil siya ang nagturo ng mahika sa pusa, at ang mahika na ginagamit nila ay maaaring ituring na isang lihim na sining.
Sabi ng dragon ayos lang dahil mga bagay lang naman iyon na natutunan niya mula sa pakikipag-usap sa mga espiritu, kaya hindi ito lihim, pero siya lang ang may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu dito sa lugar na ito, kaya iyon ang uri ng kaalaman na wala ng ibang makakakuha. Gayunpaman, dahil walang pagtutol ang dragon, napagpasyahan na ang pusa ay maaaring manatili at turuan ang prinsipe hanggat gusto niya, at mula noon, sa tuwing may isi silang na Maharlika, isang pusa mula sa gubat ang bibisita sa kaharian, at kung makakaibigan nila ang isang prinsipe o prinsesa, tuturuan nila ito ng mahika at mananatili sa kanilang tabi, kaya't ang relasyon sa pagitan ng mga tao, mga pusa, at ng dragon ay nanatiling nasa perpektong balanse. Anyway, naaalala mo ba yung inang pusa na tinawag sa simula? Noong panahong iyon, natagpuan niyang na-teleport siya sa practice hall ng magic school sa kaharian ng tao, at ang nag-summon sa kanya ay isang estudyanteng nagngangalang Anrose, na may kasing daming kumpiyansa ng isang basang papel. Gayunpaman, nagawa niyang matagumpay na makumplito ang isang pagsasama, kaya't binati siya ng kanyang guro at sinabi kay Anne na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa pusa dahil tiyak na nalilito ito sa ngayon. Habang ang ibang mga estudyante ay patuloy na sumusubok na tapusin ang kanilang summoning spell, umupo si Anne kasama ang inang pusa at ipinaliwanag sa kanya na ang summoning spell na kanilang pinapractice ay isa na nagpapahintulot sa isang mage na mag-summon ng isang hayop na tugma sa kanila upang kumilos bilang kanilang pamilyar, ngunit ayon sa sinabi ng kanyang guro, ang mga spell na ganito ay maaaring tumagal ng ilang oras o araw bago magtagumpay. Ngunit agad na gumana ang spell ni Anne, at kumbinsido siyang walang paraan na siya ay magiging natatangi sa kahit anong bagay, kaya naniniwala siyang may nagawa siyang mali sa anumang paraan. Ang inaing pusa ay nagulat sa kung gaano kalala ang sitwasyon ni Anne at napagtanto na siya ay labis na nangangailangan ng tamang gabay. Naalala niya ang kanyang mga anak na naiwan nang siya ay na-teleport, ngunit hindi siya nag-aalala sa kanila dahil naituro na niya sa mga ito ang lahat ng batayang kaalaman sa kaligtasan at malapit na rin silang umabot sa edad na kailangan na nilang umalis sa pugad, kaya't hindi na nila siya kailangan. At dahil dito, nagpasya siyang subukan na alagaan ang batang babaeng ito dahil malinaw na kailangan niya ng lahat ng tulong na makakaya niya. Sinabi niya kay Anne na siya na ang mag-aalaga sa kanya mula ngayon, pero nagpanik si Anne dahil ang huli niyang inaasahan ay ang pusa na talagang makikipag-usap sa kanya. Mula sa araw na iyon, pagkatapos ng klase ni Anne sa araw na iyon, magkikita sila ng pusa sa labas upang magtungo sa lugar ng pagsasanay kung saan maituturo ng pusa kay Anne ang ilang aralin sa mahika, at pagdating nila doon, hihilingin ng pusa kay Anne na ipakita ang isa sa kanyang mga spell. Pagkatapos, sinubukan ni Anne na mag-cast ng spell na Ice Needle, pero hindi ito lumabas ng tama, kaya ang nagawa lang niya ay isang maliit na piraso ng yelo. Muli na namang nadismaya si Anne sa kanyang sarili dahil hindi iyon ang kanyang sinubukang gawin, ngunit sinabi ng pusa na wala siyang dapat ikahiya at nag-alok na ipakita ang isa sa kanyang mga spell upang matutunan ni Anne kung paano ito ginagawa. Pagkatapos, ginamit ng pusa ang kanyang buntot upang mag-cast ng lightning spell sa pader, at namangha si Anne sa lakas nito dahil hindi pa siya nakakakita ng ganong kalakas na spell dati, pero pagkatapos makita ito ng ilang beses, unti-unti na niyang nauunawaan kung paano ito gumagana, kaya nagpasya siyang subukan ito sa kanyang sarili. Itinutok niya ang kanyang tungkod sa pader at ginaya ang mga galaw na ipinakita ng pusa, at tiyak na lumabas ang ilang kidlat mula sa kanyang tungkod, kahit na hindi ito gaanong malakas. Naalala ng pusa na karaniwang gumagamit ng isang awit ang mga tao kapag nagbubulong ng mga spell, kaya't hiniling niya kay Anne na subukang sabihin ang Eleiko Elish, at nang gawin ito ni Anne, nagawa niyang lumikha ng isang dissenting kidlat na spell. Inutusan siya ng pusa na patuloy na ulitin ang spell ng paulit-ulit upang maayos na makapag-adjust ang kanyang katawan sa paggamit ng mahika at pag-ubos ng kapangyarihang mahika, at bilang dagdag na benepisyo, habang mas marami siyang nauubos na reserbang enerhiya ng mahika, mas lalakas din ang kanyang mahika. Matapos ang mahabang araw ng pagbibigay ng spells, talagang pagod na pagod si Anne, at pinuri siya ng pusa sa kanyang mahusay na trabaho, ngunit bago sila magpahinga, hiniling ng pusa kay Anne na subukan muli ang kanyang Ice Needle spell. Si Anne ay labis na pagod, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya, at sa kanyang gulat, ang yelo ng karayom ay mas naging karayom kaysa dati at mas mabilis pa itong gumagalaw. Gayunpaman, malayo pa ang lalakbayin niya bago ito maituring na tunay na spell ng pag-atake,
kaya't pinapapabalik siya ng pusa na bumangon at subukan muli kahit napagod na siya. Sa mga susunod na araw, kumakain si Ann ng mas marami sa almusal mula nang magsimula siyang mag-ensayo kasama ang pusa dahil kailangan niya ng lahat ng enerhiya na makakaya niyang makuha para makasabay dito. Napansin ng mga kaklase ni Ann ang pagbabago sa kanya, at natutuwa sila dito dahil mukhang mas masigla siya kamakailan. Ang pusa ay sama-sama na kay Ann sa klase kamakailan, at bagaman technically labag ito sa mga patakaran para sa isang estudyante na dalhin ang kanilang summon sa klase, nakatanggap ang pusa ng espesyal na exception mula sa guro kapalit ng pagtulong sa kanya sa kanyang pananaliksik kung paano inaalagaan ng mga hayop ang kanilang mga anak. Kinagabihan, habang kumakain ng tanghalian ang iba, pumunta ang pusa sa gubat para maghanap ng kaunting biktima upang hindi siya maging kalaw-angin. Walang gaanong daga sa paligid ng akademya para targetin niya, pero may mga ganitong carbuncle, at ang kanilang mga magic stone ay sobrang sarap, kaya niyang kainin ito buong araw. Mamaya sa gabi, nagkita sina Ann at ang pusa para sa kanilang karaniwang sesyon ng pagsasanay, ngunit nagulat ang pusa nang makita na naubos agad ang mana ni Ann kumpara sa dati. Ipinaliwanag ni Ann na dahil kailangan na niyang gumamit ng maraming mana kanina sa klase, kaya mababa na ang kanyang enerhiya. Sa ganitong kaso, sinabi ng pusa na maaari na nilang tapusin ang araw na ito, kaya't umalis si Ann para maghapunan, at habang hinihintay, pumunta ang pusa sa silid ng propesor upang tumulong sa kanyang pananaliksik tulad ng ipinangako. Umupo sila at nag-usap ng matagal, at ipinaliwanag niya na karaniwang inaalagaan ng mga catsith ang kanilang mga anak sa loob ng halos 2 taon bago sila mag-mature. Nagulat ang propesor nang marinig na inaalagaan nila ang kanilang mga anak ng napakatagal, ngunit sa kabaligtaran, sinabi ng pusa na ang 2 taon ay talagang nasa maikling bahagi ng panahon ng pag-aalaga dahil karamihan sa mga uri ay mas matagal pa. Sa katunayan, siya mismo ay nag-alaga ng ilang iba't ibang uri ng mga hayop sa mga nakaraang taon. Ang propesor ay interesado na marinig pa ang tungkol dito at tinanong siya ng mga detalye, ngunit sa totoo lang, hindi niya talaga pinansin kung anong uri ng mga bata ang inampu niya dahil hindi naman ito mahalaga sa kanya. Pagkatapos noon, umalis ang pusa sa opisina ng propesor, pero pagbalik niya sa dormitoryo, nagkaroon siya ng hindi kanais-nais na sorpresa dahil pag nakita siya ni Ann, hinayla siya nito palabas para maligo. Laging ayaw ng pusa ang maligo, pero dahil binigyan siya ng espesyal na pahintulot na dumalo sa mga lektura sa paaralan, naisip ni Ann na hindi magiging patas sa ibang mga estudyante kung marumi ang pusa, kaya kailangan itong maligo, kahit na ayaw pa rin ng pusa. Si Ann at ang pusa ay patuloy na naglalaan ng maraming oras na magkasama, ngunit isang araw, habang nasa gitna ng klase, biglang umandar ang summoning circle, at mukhang somehow nakakonekta ito sa demon realm, kaya maraming mga halimaw ang lumalabas mula rito. Sinabi ng guro sa lahat ng estudyante na maghanda at ihanda ang kanilang mga spell ng atake, at siya ang unang nagpasimula ng pag-atake dahil sa lahat ng kanyang pagsasanay. Siya ang pangunahing lumalaban, at sa tulong ng iba, nagawa nilang mapabagsak ang mga halimaw, ngunit bigla na lang, muling nag-activate ang portal, at sa pagkakataong ito, isang mas malakas na demonyo ang lumabas. Lahat ay natatakot dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang isang bagay na ganito kalakas, pero sa kanilang gulat, masayang sinabi ng pusa na ang saya niyang makita muli ang demonyo, at pagkatapos niyang masusing tignan ito, nagulat ang demonyo nang malaman niyang siya pala ang kanyang ina. Lumabas na ang pusa ay natagpuan ang demonyo noong bata pa siya at nagpasya siyang alagaan siya, katulad ng ginawa niya sa dragon, pero matagal na mula nang huli siyang makita ito, kaya't natutuwa siyang makita na maayos ito. Narinig ng demonyo na ang kanyang ina ay na-teleport ng kanyang summoning circle ilang panahon na ang nakalipas, pero hindi niya inasahan na makikita niya ito dito. At tungkol dito, tinanong niya kung bakit hindi pa siya bumabalik dahil malamang na miss siya ng kanyang mga kapatid, lalo na ang dragon dahil nandyan pa rin siya sa kuweba. Sabi ng pusa, sapat na ang kanilang kakayahan para alagaan ang kanilang sarili nang siya ay na-teleport, kaya inisip niyang magandang pagkakataon ito para matutunan nilang maging mas nakapag-iisa, at saka, kasalukuyan niyang inaalagaan ang batang tao na ito ngayon, at mas kailangan niya ang kanyang tulong sa ngayon. Pagkatapos, iminungkahi ng pusa na dahil konektado na ang summoning gate sa mundo ng mga demonyo, maaaring magamit nila ang mundo ng mga demonyo bilang lugar ng pagsasanay para sa mga bata.
Una, tumutol ang demonyo sa ideya dahil talagang dumating siya dito upang isara ang gate, ngunit dahil pinilit ng kanyang ina, nagpasya siyang iwan itong bukas para sa kanya. Dahil dito, napansin ng demonyo na ang pusa ay may dalawang buntot na, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari, at inisip ng pusa na baka kumain siya ng masyadong maraming carbuncles at nag-evolve, kahit na hindi naman nagbago ang marami para sa kanya maliban sa katotohanang mas matagal na siyang mabubuhay ngayon. Pero magandang balita iyon para sa kanya dahil nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng sapat na oras para alagaan si Ann ng maayos. Pagkatapos noon, gumawa ang demonyo ng formal na kasunduan sa punong guro ng paaralan upang payagan ang mga estudyante na gamitin ang isang bahagi ng kaharian ng demonyo bilang lugar ng pagsasanay, at dahil mayroon ng sariling pribadong piitan ang paaralan, naging tanyag ito, na umaakit ng 12-dosenang mahuhusay na mga salamangkero sa mga taon, at tungkol kay Ann, salamat sa pagtuturo ng pusa, siya ay naging isang tanyag na salamangkera na kilala bilang mangkukulam ng bagyong yelo. Maraming kwento ang naglalarawan sa kanya bilang isang di mapapantayang mangkukulam na gumagamit ng parehong yelo at kidlat na mahika, at saan man siya magpunta, sinasabi na may kasunod na pusa na may dalawang buntot. Si Ann ay narito bilang bagong guro, kaya habang siya ay nag-aayos, ang pusa ay pumunta sa silid pagsanay upang makilala ang punong guro. Matagal na mula nang huli niyang makita siya, kaya malapit na siyang makipagkwentuhan sa kanya, ngunit bigla na lang lumabas ang demonyo mula sa portal at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito. Ipinaliwanag ng pusa na balak niyang bisitahin siya sa kaharian ng mga demonyo, pero sinabi ng demonyo na masyadong delikado doon. Nainas ang pusa dito at pinaalalahanan siya na hindi siya isang matandang tao na hindi kayang alagaan ang sarili kapag kinakailangan, at sa tingin niya'y napakabastos niya na ininterrupt siya habang siya'y bumabati sa punong guro, pero ayaw ng demonyo na pag-alitan sa harap ng maraming tao, kaya hinayla niya ito pababa sa Demon Realm para makapag-usap sila ng pribado. Pagdating nila sa kanyang kwarto, sinabi niya sa kanya na pakiusap, tigilan na ang mga ganoong bagay sa harap ng ibang tao, dahil may reputasyon siyang dapat panatilihin bilang isang makapangyarihang demonyo dito, at masisira ang reputasyong iyon kung makita nilang pinapagalitan siya ng kanyang ina. Naiintindihan ng pusa iyon at sinabing susubukan niyang ipaalala iyon sa kanyang sarili, pero sa hindi malamang dahilan, hindi nakakaramdam ng kapanatagan ang demonyo nang marinig iyon mula sa kanya. Pagkalipas ng kaunti, lumabas muli ang pusa upang tingnan kung paano na si Ann sa kanyang mga estudyante, at kahit na sabik ang mga estudyante na makilala siya dahil sikat siya, nananatili pa rin siyang natatakot kapag oras na ng pagpapakilala. Maaaring bumuti na ang kanyang mga kasanayan sa mahika sa paglipas ng mga taon, ngunit kailangan pa rin ng trabaho ang kanyang mga kasanayan sa pakikipag-usap, kaya't pumasok ang pusa upang ayusin ang lahat at tiyakin sa mga estudyante na maaari silang mag-relax dahil, sa ilalim ng pagtuturo ni Ann, tiyak na marami silang matututuhan, at kung mayroong anumang hindi pa nila nauunawaan sa dulo ng aralin, maaari silang lumapit sa pusa para humingi ng tulong, ngunit dapat silang maging handa, dahil ang mga aralin nito ay magiging mas mahigpit kaysa kay Ann. Pagkatapos, ang dragon ay nagpapahinga sa kanyang kuwebo nang dumating ang dalawang mag-asawang pusa upang bisitahin siya. Nandyan ang mga mag-asawang pusa upang salubungin ang kanilang mga bagong silang na anak, kaya humihingi sila ng proteksyon mula sa dragon, ngunit napansin ng dragon na may sugat ang isang babaeng pusa sa kanyang binti, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na may ilang tao na gustong makuha ang kanyang balahibo at halos nahuli siya, kaya bumalik siya upang magtanong kung papayagan ba siyang manganak muli sa kanyang yungib. Ang pulang dragon ay galit na ang mga tao ay naglakas loob pang saktan ang mga pusa matapos ang mahigpit na babala na ibinigay niya sa kanila, kaya agad siyang lumipad upang hanapin ang mga taong may sala. Habang hinahanap niya ang mga ito, narinig niya ang tunog ng laban at natagpuan ang tatlong pusa na pinapahirapan ang isang grupo ng mga tao. Ang dragon ay lumapag at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa, at ipinaliwanag ng mga pusa na masamang tao ang mga ito, kaya't tinuturuan lamang nila ng leksyon. Galit na sumigaw ang pulang dragon sa kanila na sa halip na mag-focus sa pananakit sa mga tao, dapat nilang unahin ang kaligtasan ng nasugatang pusa. Sinubukan ng mga pusa na ipaliwanag na balak ng mga tao na ipadala ang lahat ng mga pusa sa gubat sa isang malalayong kaharian. Nagulat ang dragon nang marinig na hindi sila konektado sa kaharian malapit sa gubat. Bagaman gusto ng mga pusa na ipagpatuloy ang pagpaparusa sa mga tao,
Inutusan sila ng dragon na huminto. Ipinaliwanag niya na kung papatayin nila ang mga tao, maaari itong magdulot ng digmaan sa pagitan ng mga bansa, at ang mga inosenteng pusa na nakatira sa mga bayan ng tao ay maaaring magduse dahil dito. Sa halip, sinabi niya sa kanila na dalhin ang mga tao sa pinakamalapit na bayan at doon sila parusahan, at masiglang pumayag ang mga pusa. Bago umalis, tinanong nila ang dragon kung ano ang balak niyang gawin, at sinabi niya na babalik siya sa kuweba upang tumulong sa panganganak. Mabilis na bumalik ang dragon sa kuweba, kung saan labis na natuwa ang mga pusa na naghihintay nang makita siya. Agad nilang sinabi sa kanya na parating na ang mga sanggol. Tinanong niya ang ina kung may mga contraction na siya, at ipinaliwanag niya na sumakit ang kanyang tiyan bago biglang pumutok ang kanyang tubig. Napansin din ng dragon na ganap nang gumaling ang kanyang sugatang binti, kaya tinanong niya ang lalaking pusa kung ginamitan niya ito ng healing magic. Aaminin ng pusa na ginawa niya ito. Ipinaliwanag ng dragon na dahil ginamitan siya ng healing magic, naging masigla ang mga kuting at sinusubukan na nilang lumabas ng mas maaga kaysa sa nararapat. Humingi ng tawad ang ama at ipinaliwanag na nag-aalala siya para sa kanyang asawa at hindi niya alam kung ano pang gagawin. Naiintindihan ng dragon kung bakit niya ito ginawa, pero pinaalalahanan siya na kailangan niyang isipin ang mga magiging resulta bago gumamit ng mahika sa mga ganitong sitwasyon. Nang mga sandaling iyon, sinabi ng pangalawang ina na masakit din ang kanyang tiyan at tinanong kung mangganganak na rin siya. Agad na nagpanik ang parehong mga asawa, ngunit kalmado silang sinabihan ng dragon na magpakatatag. Pagkalipas ng kaunting sandali, parehong matagumpay na nanganak ang mga ina ng malulusog na maliliit na kuting. Ang kanilang mga asawa ay labis na nagagalak na makilala ang kanilang mga anak, habang ang mga kalapit na pusa ay nagtipon-tipon upang hanggan ang mga bagong silang. Lahat sila ay namamangha sa kung gaano sila ka-cute, pero ang dragon ay tumatawa lamang at pinapaalalahanan ang lahat na lahat sila ay ganito rin ang itsura noong nakaraang taon at bago nila malaman ito. Lalaki rin ang mga maliliit na ito. Sinabi ng dragon sa mga matatandang pusa na mas mabuti pang patuloy silang mag-practice ng pangangaso at mahika para hindi sila kutsain ng mga kuting kapag lumaki na. Isang mouse isang maliit na kuting ang nahumaling sa pangil ng dragon at sinimulang kagatin ito. Umiti ang kanyang ama at nagbiro na baka paglaki ng maliit na kuting ay maging isang mahusay na manghuhuli balang araw. 2 buwan ang lumipas, ang mga kuting ay halatang lumaki na at gusto ng kanilang ina na magsimula ng maghanda ng pagkain upang makapagsimula na silang magtigil sa pagpapasusu, at pumayag ang isa pang ina dahil hindi kayang makakuha ng sapat na pagkain ng kanilang mga asawa ng mag-isa. Bago umalis, parehong humiling ang mga ina sa dragon na bantayan ang mga kuting upang hindi na nila alalahanin ang kanilang kaligtasan. Habang wala sila, ang parehong maliit na kuting ay muling nagsimulang nguyain ang pangil ng dragon. Tinutukso ng kanyang mga magulang kung gaano niya ito kamahal, at binanggit din nila na tuwing tumatayo siya sa kanyang 2 likurang paa, para na siyang tao. Nagsimula silang magbiro na baka magtapos siya sa paglilingkod sa royal na kastilyo kasama ang prinsipe o prinsesa balang araw, pero ayaw ng dragon ang ideyang iyon. Bagaman totoo na may ilang pusa na nakatagpo ng mababait na tao na kasama nilang nakatira, naniniwala siya na ang pagpili na mamuhay sa gitna ng mga tao ay parang kusang paglalagay sa sarili sa panganib. Sinabi niya sa maliit na kuting na dapat itong lumaki at mamuhay ng maayos sa gubat, ngunit tuluyan itong hindi pinansin at masayang patuloy nang umunguya sa pangil ng dragon. 6 na buwan ang lumipas, muling lumaki ang mga kuting at halos kasing laki na ng mga ganap na pusa. Dahil sa wakas ay sapat na ang kanilang gulang, nagpasya ang dragon na oras na upang turuan sila kung paano manghuli at gumamit ng mahika. Upang simulan ang aralin, nagcast siya ng spell at nag-transform siya sa isang pusa na may pakpak. Ipinaliwanag niya na ang spell ay nagpapahintulot sa isang tao na baguhin ang kanilang anyo, ginagawa silang mas maliit o mas malaki. Ang mga kuting ay namangha sa kanyang bagong anyo, at hindi nagtagal, lahat sila ay umakyat sa kanya at nagsimulang maglaro. Pina-enjoy muna ng dragon ang mga kuting sa kanilang kasiyahan sandali bago tanungin kung tapos na sila para maipagpatuloy niya ang aralin. Ipinaliwanag niya na ang pangangaso ay tungkol sa pagkuha ng biktima. Dapat nilang gamitin ang kanilang mga pangil upang pabagsakin ito bago kainin, ngunit ayaw ng biktima na makain, kaya dapat nilang laging asahan na lalaban ito.
Upang bigyan sila ng unang kamay na demonstrasyon, biglang nag-transform ang dragon sa isang napakalaking halimaw na parang oso. Agad na nagtakbuhan at nagtago ang mga natatakot na kuting, maliban sa isa na nag-atubili. Sinabi ng dragon sa kanila na kung sakaling isipin nilang magiging biktima sila, ang unang dapat nilang gawin ay tumakbo palayo. Ang na-corner na biktima ay lalabanan nito ng lahat ng mayroon siya, at ang ilang nilalang ay maaari pang gumamit ng mahika upang lumaban, kaya't napakahalaga ng pag-aaral ng mahika. Ang dragon ay nagbago pabalik sa kanyang anyong may pakpak na pusa at ipinaliwanag na maraming pusa sa gubat ang naglaan ng maraming henerasyon sa pag-aaral ng electric magic, at iyon ang ituturo niya sa kanila. Napansin niya ang isang maliit na kuting na nakatayo sa tabi niya at tinanong kung tumakas ba ito tulad ng nararapat, at ang kuting ay mayabang na sumagot na oo. Hindi nagtagal, dumating ang kasalukuyang prinsipe ng kaharian ng tao upang bisitahin ang dragon. Sinabi niya sa dragon na ito ang unang pagkakataon na makita siya, at sumagot ang dragon na ang prinsipe rin ang unang tao na nakapunta ng ganito kalalim sa kagubatan. Isa sa mga maliliit na kuting ang nagtanong kung sino ang kausap ng dragon, at ipinaliwanag ng kanilang ama na kausap nito ang isang tao. Naguguluhan ang mga kuting kaya sinabi ng kanilang ama na ang lalaki ay prinsipe ng isang kaharian ng tao at kaibigan din ng kanilang lolo. Tinanong ng mga kuting kung talagang nakakatakot ang mga tao dahil hindi naman nakakatakot ang prinsipe, at ipinaliwanag ng kanilang ama na iba ang prinsipe dahil kaibigan siya. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Ang ilan ay mabait, habang ang iba ay nakakatakot. Lumapit ang prinsipe at sinabi sa mga pusa na siya ay pinararangalan na malugod silang tinanggap ng marami sa kanila. Agad na naisip ng mga kuting na napakakul niya, at ilan sa kanila ang nagsimulang magsabi na gusto nilang bisitahin ang kaharian ng tao kahit isang beses. Nang marinig iyon, naglabas ng mahabang, mabigat na buntong hininga ang dragon dahil parami ng parami ang mga kuting na nagiging interesado sa mga lungsod ng tao, at tahimik niyang pinagsisisihan na hindi niya tinanggihan ang pagbisita ng prinsipe noong una. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya ang dragon na panahon na upang ilabas ang mga kuting mula sa yungib at hayaan silang mag-explore sa kagubatan sa kauna-unahang pagkakataon, at natural na kinakabahan ang mga maliliit habang sinusundan siya sa gubat, ngunit pagkatapos maglakad ng ilang sandali, biglang sinabi ng dragon sa lahat na umakyat sa puno at magtago. Mula sa kanilang taguan, pinapanood nila ang isang grupo ng mga adventurer na naglalaban malapit. Agad na napansin ng mga kuting kung gaano kaiba ang mga tao na ito kumpara sa prinsipe na kanilang nakilala kanina, at itinuro ng dragon na ang ibang mga nilalang na umaatake sa kanila ay mga lobo, na nakita na ng mga kuting dati. Isang kuting ang napansin na ang isa sa mga adventurer ay tila may mga pangil, ngunit ipinaliwanag ng dragon na ang mga tao ay walang mga pangil tulad ng mga hayop, at sa halip ay lumalaban sila gamit ang mga sandatang hawak kamay kaya ang taong iyon ay gumagamit lamang ng sandata na mukhang mga pangil. Sinabi ng dragon sa kanila na ang ilan sa mga tao ay marunong din gumamit ng mahika. Isa sa mga kuting ang nagtanong kung totoo ba iyon, at kinumpirma ng dragon. Ipinaliwanag niya na ang ilang tao ay may pambihirang lakas ng katawan, habang ang iba naman ay mahihina ngunit pinapalakas ito sa pamamagitan ng paggamit ng makapangyarihang mahika. Pagkatapos umalis ng mga adventurer, bumaba ang mga kuting mula sa puno, at sinabi ng dragon na natutuwa siyang nasaksihan nila ang laban na iyon, ngunit ipinaliwanag din niya na ang mga adventurer na iyon ay mga eksperto at ang mga tao sa kanilang antas ay hindi karaniwang pumapasok sa gubat. Isa sa mga maliliit na kuting ay hindi mapigilan ang pag-iisip tungkol sa adventurer na gumamit ng mahika. Masiglang ikinwento niya sa iba kung gaano kahanga-hanga ang makita ang isang tao na gumagamit ng mahika sa kanyang tungkod, at patuloy siyang nagsasalita tungkol dito hanggang sa makabalik sila sa yungib. Pagkalipas ng ilang sandali, handa na ang mga nakatatandang kapatid ng mga kuting na umalis sa pugad. Bago sila umalis, sinabi ng dragon sa kanila na mamuhay ayon sa gusto nila at piliin ang landas na sa tingin nila ay tama para sa kanila. Ipinaliwanag niya ang iba't ibang paraan na pinili ng mga pusa sa gubat na mamuhay sa loob ng mga taon bago tanungin ang bawat isa kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Dalawa sa kanila ang nagsabi na gusto nilang bisitahin ang isang lungsod ng tao, habang ang isa naman ay gustong magtayo ng teritoryo sa tabi ng lawa. Sinabi ng dragon na mag-ingat sila saan man sila magpunta at pinaalalahanan sila na kung sakaling may mangyari, maaari silang bumalik sa kanya para humingi ng tulong.
Sinabi ng mga batang kuting sa kanilang mga nakatatandang kapatid na mag-ingat at nangako na kung sakaling may mangyari sa kanila, pupunta silang lahat para iligtas sila. Bago umalis, pinaaalalahanan din ng mga matatandang pusa ang maliit na kuting na makinig sa dragon at sundin ang kanyang mga tagubilin. Pagkatapos nilang umalis, sinabi ng dragon sa natitirang mga kuting na kailangan nilang maghanda para sa kanilang sariling pag-alis sa susunod na taon, kaya dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa pangangaso. Masayang pumayag ang mga kuting. Ilang araw ang lumipas, may isa na namang inahing pusa na isinilang, at nakahinga ng maluwag ang dragon dahil mas maayos ang panganganak ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Sinabi niya sa mga nakatatandang kuting na sila na ang mga kuya at ate, kaya responsibilidad nilang maging magandang halimbawa para sa mga bagong kuting. Pinapaalalahanan din niya sila na ang mga kuting ay lumalaki ng napakabilis, at agad nilang naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Nais na mapabilib ang mga bagong silang, nagpa siya ang mga mas matatandang kuting na ipakita sa lahat kung gaano na sila kalakas sa pamamagitan ng pangangaso ng isang oso. Matapos nilang matagumpay na mapabagsak ito, ginamit nila ang mahika upang dalhin ang katawan ng oso pabalik sa yungib, ngunit nagulat ang dragon at ang mga magulang ng kuting nang makita nilang drudge nila ang buong oso pauwi. Habang ang mga bagong silang na kuting ay nakatitig sa kanila ng may paghanga, inaasahan ng mga matatandang kuting na papurihan sila ng dragon, ngunit sa halip ay agad itong nagalit dahil pinaalalahanan sila na kapag nakatagpo sila ng oso, dapat silang tumakbo palayo. Hindi makipaglaban dito. Pinagsabihan din sila ng kanilang mga magulang, binalaan na kung sakaling makipagsagupaan sila sa isa pang oso, madali silang mamatay. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang balita sa buong gubat na isang grupo ng mga batang pusa ang nakapatay ng isang oso sa kanilang sarili, at lahat ay namangha na nagawa talaga nila ito. Hindi nagtagal, dumating na rin ang kanilang pagkakataon na umalis sa kuweba. Tinanong ng dragon ang bawat isa kung ano ang balak nilang gawin pagkatapos umalis. Isa ang nagsabi na gusto niyang makahanap ng asawa at magbuo ng pamilya. Sabi ni Rose gusto niyang manirahan sa tabi ng lawa malapit sa parang ng tambo. Ang isa pa ay nagpasya na mag-claim ng teritoryo na hindi masyadong malayo mula sa kuweba. Ang huling pusa ay nagsabi na gusto niyang maglakbay patungo sa kaharian ng tao, at agad na pumayag ang dalawa pang pusa na gusto rin nilang sumama sa kanya. Pagkatapos, isa sa mga lalaking pusa ang nag-anunsyo na gusto niyang maging isang human adventurer, na nag-iwan sa lahat na walang masabi. Tinanong ng dragon kung paano niya inaasahang maging tao siya kung ipinanganak siyang pusa, ngunit ipinaliwanag ng batang pusa nang may pagmamalaki na matagal na siyang nag-practice ng spell ng pagbabago. Sa gulat ng lahat, agad siyang nag-transform sa isang tao. Sinabi niya sa dragon na plano niyang maglakbay mula lungsod hanggang lungsod sa kanyang anyong tao at mamuhay bilang isang adventurer. Pero bago pa man magalit ang dragon, mabilis na nagpaalam ang ibang mga pusa at umalis sa kanilang sariling mga paglalakbay. Ang mga batang kuting ay kumaway ng palm at sinabihan ang lahat na mag-ingat habang unti-unting nawawala sa malayo.